Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman tayong nagbabalik upang pag-usapan at talakayin itong mga kaganapan sa ating bansa, especially sa ating gobyerno. Senadora Amy Marcos binatikos ang sarili niyang kapatid. Ukol nga sa mga naging pahayag nito nung kanyang SONA. Ayan, so PBBM, tuwiran na. Hindi na nakapagpigil, nangialam na sa impeachment ni VP Sara. Ayan, so pag-uusapan rin natin yung mga naging pahayag ni PBBM about nga dito sa racket na to, kung gaano kawalang kwenta at kung paano natin masasabi na hindi ito mapapakinabangan ng taong bayan. Ayan, so tunghayan nyo ito kasi napaka-importante ng ating tatalakayin ngayon. Pero bago tayo pumunta dyan sa mga part na yan, nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Huwag nyo nga po palang kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So umpisa na natin dito sa pamamagitan ng video ni Senadora Amy Marcos. Ayan. Kung eskwela to, lagpak kaming mga estudyante nito, isipin mo, dalawa lang sa mga batas na sinabing priority ng pamahalaan, 53 yon priority bill. Tignan nyo 53 ang lahat ng mga batas na priority ng pamahalaan. Kaso, ang naipasa ng gobyernong ito is dalawa lang. 'Di ba? Paano nangyari yun? 'Di ba? Kulang pa yan kasi meron pa dyan yung mga co-op bill, mga kung ano-ano na tinanggal na. 53 sana yun. Isipin mo, dalawa lang napasa namin, pambihira, napakapalpak namin. At 'di ba? Ibig sabihin, hindi nila priority ang ipasa itong mga batas na ito. Nitong administrasyon na to Kasi bakit natin sinasabi na administrasyon ang may kasalanan dito? Kasi sila dapat yung nagpupush niyan sa Senado, sa Kongreso. Pero ano ang ginawa nila? Meron ba tayong nakita na naging hakbang nila para maipasa itong mga batas na ito sa loob ng 5 taon? 'Di ba? Kasi ang ginawa nila, ang priority talaga nila, gibain si VP Sara. Yan ang malinaw na alam ng taong bayan na hindi nila pwedeng ikubli. Biro mo, sa 53, dalawa lang ang pinasa. Imbis na napapakinabangan ng taong bayan yung 51 na dapat na maipapasang batas. 'Di ba? Anong ginawa? Wala. Ang daming panahon na nasayang dahil sa kagarapalan nitong gobyernong ito. mga importante itong 53 na to, talagang priority to. Political dynasty, online sexual abuse, Kita nyo na, online sexual abuse, bank secrecy. bank secrecy law. Kaya pala hindi nila pina-priority itong mga batas na ito is makaka-affect sa impeachment ni VP Sara. Yun naman pala ang problema. Bakit dyan tinatago yung mga flood control na libo-libo? Pagkatapos, andito pa yung amendments to EPIRA Act. Nako, yung elektrisidad na namamatay. 'Di ba? Yung elektrisidad, maapektuhan rin sila niyan. Kasi bakit natin nasabi? Kita nyo ngayon, ano naging pahayag ni Manny Pangilinan? 'Di ba? Sino raw ang magbabayad ng system loss? Kung panahon ni PRRD yan, di sila makakakibo 'di ba? Katulad yung NAIA, 'di ba? Ayaw magbayad ng 6 billion na utang. Ano sinabi ni PRRD? Pag di nyo binayaran yan, papasara ko yung NAIA na yan, 'di ba? O di binayaran, natakot. May ganyan ba si PBBM? Kita mo, wala siyang say sa mga negosyante, sa mga elite. Yan ang problema sa gobyernong ito. Namimili, selective. O sino magpapasa ng system loss? Ayaw ipasa ng mga negosyante. Gusto nila ibigay sa consumer, 'di ba? Na tayo, rice tarification amendment. Nako, yung bigas na kamahal-mahal. Lahat yan na isang tabi. Hindi ako nag-excuse sleep Pero sa totoo lang, nakita naman ninyo, sa isang taon sa Senado, ilan ang aming presidente? 4 ang Senate President sa loob. O himayin natin bakit naging 4 ang Senate President sa loob ng isang taon. Dahil yan sa pangingialam ng administrasyon na dapat hindi nila ginagawa kasi gustong-gusto nilang pabagsakin itong mga senador na kakampi ng previous administration. Katulad ni Senator Bato, pinalitan nila si Chis Escudero, inilagay si Tito Soto. Ngayon, nung nagkudita, pinalitan si Tito Soto ni SP Alan na pilit naman nilang tinatanggal. Dahil yan sa administrasyon. Kaya hindi na ipasa yan. Kasi nga merong sariling intensyon ang administrasyon. Real talk naman yan tahasang sinasabi ni Senador Alan 'di ba? Ang pangingialam
ng Malacanang sa Senado na hindi dapat. Oh, ang dami na sayang na panahon. Ng isang taon, wala na kaming ginawa, kundi palta ng namumuno. Sus, palpak talaga, yan na lang ang ginawa namin. Ano pang ginawa namin, maliban sa politika, talagang mas marami pang politika. 2 impeachment. Isipin nyo, unang impeachment nung Hulyo, ayan na, dismiss, tanggal, wala rin nangyari. Ang next, pumila na naman, ayan na naman, impeachment na naman. Ngayon, kung may napasa kaming 2 nung nakaraang taon, palagay ko, may trial na abutin daw ng 7 hanggang 9 na buwan. Kita mo yan yung ipinagmamalaki ng administrasyon, yung 2 batas sa loob ng 53 na batas na kailangan nilang asikasuhin, na kailangan nilang i-push sa Kongreso at sa Senado. 2 lang sa loob ng 5 taon. Gaano kawalang kwenta itong administrasyon na to? Nag-aaksaya ng panahon para sa sarili nilang interes. Hindi naman nila pinoprotektahan ng interes ng taong bayan sa totoo lang. Ang interes nila, yun ang pinoprotektahan nila. So tuloy natin to, patapos na tong video na to Sa palagay ko, kung naka 2 batas kaming buo, may mabubuo pa kami sa trial na yan. Naku, dami. Siyempre wala na. Wala na Sayang na yung oras. Ang focus nyo kasi impeachment na, 'di ba? Yan ang gusto ng administrasyon. Kaya tahasan na nangialam si PBBM. Paano natin nasabi? Mamaya ipapakita natin sa inyo. Yung aksaya ng panahon, di ko matanggap, 25 million a day. Isipin mo, yan ang pagtitipon sa araw-araw ng Senado. Kita mo 25 million a day versus sa 125 million na hinahabol nila kay BP Sara na nakaka 11 days na. 25 times 11 mo na lang. Gaano nakalaki yun? Lagpas na agad 11 days pa lang. Ganyan sila magsayang ng pera at panahon. 'Di ba? Sa hindi naman nila mapatunayan na merong ginawang kalokohan si BP Sara, hindi nila mapatunayan Paano natin nasabi? Mismong kakampi nila, sinasabi palpak ang witness. Incompetent ang witness. Mag-provide kayo ng competent na witness. Pati yung director ng NBI, 'di ba? Hindi makasagot. With all due respect na lang, totoo naman 'di ba? Kinakabahan. Ang ginagawa nila hanggang impeachment, nagpi-fishing expedition sila doon. Yun ang problema, yun ang mali. Bakit walang tumututol? Lahat naabutan Lahat sangkot sa flood control Sino ngayon ang tututol sa ginagawang mali at pagsasayang ng panahon ng administrasyon? Wala. So pupunta naman tayo dito sa naging pahayag ni Coco Pimentel. Kasi nakakabahala ito Yung mga naging pahayag niya na dapat hindi niya sinasabi ito. Kasi parang mas pinoprotektahan niya yung interes ng mga magnanakaw diyan sa gobyerno kaysa sa interes ng taong bayan. 'Di ba? Na dapat 'yun ang pinoprotektahan nila bilang isang former na government official. 'Di ba? Dapat hindi ka kumakampi sa mga magnanakaw. So ito panoorin natin. Ako medyo naawa ako kay former speaker. Tandaan mo, leader siya ng kamarang yan, Naawa ka pero sa taong bayan na namamatay, hindi ka naawa. Hindi natin siya pinepersonal dito Pero common sense Alin ang mas nakakaawa? Si Speaker Romualdez o yung mga nalulunod sa baha? Yung mga nasisira ang bahay sa probinsya dahil sa ginawa nilang pagnanakaw dyan sa flood control na yan. Sino ang mas kawawa? Talaga sasabihin mo in broad television, naawa ka kay Speaker? Taong bayan, kayo na ang humusga kung kinakailangan yung ibalik yung taong yan na manungkulan muli sa gobyerno. Halatang halata pinoprotekta ng ang mga kurakot Bakit ka maawa kung yung nasasakupan mo nagdudusa, nasisira ang bahay, nasisira ang pamilya, namamatayan dahil sa baha? Maawa ka sa mga taong yan. Yan ang problema sa mga government official natin. Kaya maging mapanuri tayo sa susunod na eleksyon. Tuloy tayo. Naawa naman ako na na-anunsyo pa sa SONA tapos pinalakpakan pa. Sana hindi na lang nagbanggit ng pangalan at sinabi na lang na malaki na ang asenso yung laban kontra sa katiwalian sa flood control. Marami nang number 1 na yung sindikato na buwag na. Paano mo naman sasabihin na buwag yung sindikato? Na-imbestigahan na ba yung binanggit ng Brave 18? Na-imbestigahan na ba sila? Walang nagawang investigasyon. Sinasabi ni Ping Lacson, wala raw mastermind tapos sasabihin mo may sindikato. Kayo magkakakampi dyan? Naawa ka sa taong nagnakaw ng tahasan sa kaban ng yaman ng taong bayan? Naawa ka dun? Kinakaawaan na pala ang magnanakaw ngayon kaysa pinapanagot sa batas. Yan
Yan na ba ang mindset ng mga politiko? Kung yan na ang mindset ng mga politiko ngayon, kailangan pa ba natin silang ibalik dyan? Kasi kung ganyan ang mindset nila, poprotektahan nila yan eh. Hindi nila iisipin yung kapakanan ng taong bayan eh. Alam nating lahat na sangkot si Speaker Romualdez dyan sa Nakawan. Paano natin nasabi? Umamin na siya eh. Sabi niya, hindi ako nag-a-approve ng mga project, kundi ang executive branch. Hindi ako ang hindi lang ako ang mananagot dito. Yun ang sabi niya sa video niya. Kasi siya tinuturo ni Saldico eh. O, ibig sabihin, alam niya na merong nangyaring Nakawan. Involved siya. Ngayon, kakaawaan mo? Kabastusan yan sa taong bayan. Kawalang respeto yan. Ganyan na nila tayo binabastos. Harap-harapan. Hindi natin sila pinepersonal ha. Pero kasi bilang taong bayan, karapatan nating magsalita at i-criticize sila. Kasi tayo ang naglagay sa kanila dyan. Kung ganito ang mga politiko, wag na natin ibalik yan. Maghanap tayo ng bago. Mas maganda yung bago, matino, walang alam sa Nakawan. Na-dismantle na yung sindikato. Hindi mo pwedeng sabing na dismantle na yung sindikato. Sino nakulong? Nakulong ba si Saldico? Nakulong ba si Martin Romualdez? Nauna pa nakulong si Senador Rodante Marcoleta eh. Paano mo sasabing na dismantle na yung sindikato? Naimbestigahan na ba si Erwin Tulfo? Naimbestigahan na ba si Soto? Si Lacson? Si Luistro? Si Barbers? Si Adyong? Naimbestigahan na ba yung mga taong yan? Nadawit sa flood control na sinabi ng mga personal bodyguard ni Saldico na dinilibira nila ng pera gamit yung flood control fund. Tapos sasabihin mo na dismantle. Wag mo kami niloloko, hindi tanga ang taong bayan. Hindi lang kami kumikibo, pero hindi tanga ang taong bayan. Hindi tanga ang mga Pilipino. May utak po kami. Alam namin kung ano nangyayari. Meron nang naging state witness na yung iba, meron nang Sino? Si Bonoan? Yung sekretary ng DPWH? Yung isa sa mga magnanakaw? Ginawa niyong state witness yung isa sa mga magnanakaw para maprotektahan yung taong yun? 'Di ba? Yung ba ang pinagmamalaki niyo? mga nakakulong at Sino yung nakakulong? Si Bong Revilla. Yun lang. Tapos yung mga engineer. Malakas ba loob nun kung walang tao na matindi sa likod ng mga yon? Kasi common sense lang yan eh. Eto, wag na natin pahirapan yung diskusyon. Wag na natin paligoy-liguhin pa. Ang isang tao hindi maglalakas ng loob na gumawa ng masama kung walang sasalo sa kanya. Kung wala siyang pader na sasandalan. Hindi yan maglalakas ng loob. Lalo na't pangkaraniwang ininyero lang yan. O kaya pangkaraniwang congressman lang yan. Dahil alam niya kung walang sasalo sa kanya, pwede siyang walisin dyan. Alikabok lang siya dyan. Kung ikukumpara mo sa nakaupo sa Malacanang. Real talk yan. Kahit saan ka magpunta, yan ang katotohanan ng buhay. Pero dahil nga, meron siyang sinasandalan, di ba? Merong nag-aproba ng mga proyekto, di ba? At merong basbas. Kaya naging malakas ang loob ni Saldico na magnakaw at mag-deliver ng mga pera sa congressman, sa mga senador, para walang tututol, walang pipiyok, kasi lahat nabigyan. Pag pumiyok sila dyan, tas nabigyan sila, o edi sila ang pag-iinitan. Nabigyan ka, ba't ka pipiyok? Diba? Ganun ang usapan dyan. Kaya wag nyo na kami loko-lokohin dito. Diba? Hindi kami tanga. ang pinakamagandang epekto yung kahit yung budget estimate ng DPWH, yung mga bloated figures na mga materyales, pinababa na niya. Actually, immediately ginawa yata niya yun. Sabi niya 25% tanggalin ka agad sa estimate. So, Kasi nga na-booking na sila eh. Siya mismo, nadulas siya, kaya wala siyang choice. Nagtayo siya ng ICI. O si Magalong ang nag-iimbestiga, nag-resign. Bakit magre-resign yun? Kasi nakita nila kung sino-sino yung mga sangkot sa flood control. Bakit nag-resign yung mga opisyal ng ICI? Common sense eh. Iniimbestigahan mo, backup mo ang presidente. Pero bakit sila nagre-resign? 'Di ba? Doon pa lang eh. Alam natin kung bakit. Kasi may ipit sila kapag pinagpatuloy nila yung investigasyon. Ang gusto nang mangyari ng administrasyon, ilihis ang investigasyon para hindi madamay ang mga bataan ng administrasyon. 'Di ba? Lantaran 'to sa mata ng taong bayan.
Sa totoo lang. Kaya wag nyo naman kamin lokohin, former senator. Wag naman ganyan. Harap-harapan nyo kaming binabastos eh. Sana ganun na lang yung approach. Pero anyway, nangyari na yung nangyari. Sabi ko nga, to be fair to the former speaker, kahit na pinalakpakan yung pag-anunsyo na papailan na siya ng kaso, i-remind na lang natin ng taong bayan na meron pa tayong presumption of innocence. No? Ito ang logic dyan. Ngayon, kakasuhan si Martin Romualdez at kakasuhan ang Brave 18. Ngayon, kapag ka nakasuhan to si Martin Romualdez, didinggin ang kaso niya. May posibilidad na makulong. Pero, ang logic dyan, hindi magtatagal. Paano naman natin nasabi? Kasi, hihina ang kaso ni Martin Romualdez. Bakit? Ang pinagkunan lang ng source ng kaso ni Martin ay ang Brave 18, which is kinasuhan ng cyber libel at perjury na may tsansa na 100% na makulong. Pag nakulong yan, mababa na ang kaso ni Martin, maaabsuelto si Martin. Planadong planado eh. Binitawan tapos hinugot pabalik. Ganyan nila tayo tolonggesin. Ganyan nila tayo, ganyan nila tayo. Malupit ang strategy ng administrasyon. Kaya hindi magtatagal, maaring makulong si Martin, pero makakalaya rin agad-agad. Yan ang diskarte, 'di ba? Ano tawag diyan? Pambabaloktot ng katotohanan at ng saligang batas ng Pilipinas. Yung mga witness, yun ang pinakulong. Kaya nagmamadali sila na makasuhan si Attorney Baligod, which is meron ng subpoena, meron ng warrant of arrest. Yan ang pagkakalam natin. At kinasuhan nila ng 6 na kaso ang Brave 18. Sino ba ang source ng mga information na nagtuturo kay Martin? 'Di ba ang Brave 18 lang? O ngayon pag nakulong yon, absuelto si Martin Romualdez. Laya. Ganun kasimple, taong bayan. Kaya maging mapagmatsyag tayo sa mga hakbang nitong gobyerno kung paano nila lokohin at paikot-ikutin ang batas at balok-balok-tutin. Kaya itong mga taong ito, dapat di na to makabalik eh. Kasi dito natin pinakikita na sa atin kung paano nila kampihan itong mga magnanakaw na ito. Totoo yun, hanggat di napapatunayan, inosente. Doon ako sa'yo, Coco Pimentel. Totoo naman yung sinasabi mo. Pero paano mo nga mapapatunayan eh? Ipapakulong mo yung mga witness eh. Di yung kaso hihina dahil nakakulong yung mga witness. Hihina yung kaso, maabsuelto si Martin. Dahil lang iisipin ng korte, may kaso kayong perjury, panloloko yan eh. Cyber libel, paninirang puri. Ibig sabihin, hindi kayo mapapagkatiwalaan, hindi kayo credible. Magkakaroon ng alinlangan ngayon doon sa kaso ni Martin Romualdez. 'Di ba? Pwede silang mag-file ng motion na pwede silang maabsuelto. Malaki ang tsansang maabsuelto. 'Yun ang mangyayari pag nakulong ang Brave 18. Isa-satisfy lang nila ang tenga ng taong bayan at ang mata, pero papakawalan rin nila. Ganun ang diskarte ng administrasyon. Hindi po siya, kahit na gusto natin ng big fish, gusto natin ang ulo ng big fish, may presumption of innocence po tayo. Pero wala naman pong earth shaking doon sa SONA. Okay naman yun, di naman kailangan na kada SONA mayroong earth shaking. Meron, kung wala mang earth shaking, merong electrifying. Yun nga Alam po mo ibig ko sabihin? Jack? Ano nga po, oo nga po, Senator. Di ba yung meron naman siya about IPIRA at Yes, system about electricity, ano yun eh. Wala, kalokohan na yung IPIRA na yan. Hindi nga niya masagot si Manny B. Pangilinan eh. Sino magpapasan ng system loss? Hindi niya masagot. Tahimik pa rin siya hanggang ngayon. So dumiretso naman tayo kay Auntie Claire kung bakit tahasan na nangingialam na itong Presidente BBM. Ayan. So, panoorin natin to. Isa pa to eh. Approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Ayan, so tahasan na nga nangialam si PBBM, hindi na nakatiis. Hindi na kasi siya pwedeng magtago sa palda ng asawa niya. Real talk 'yon, hindi na siya pwedeng magtago. Kasi siya na lang ang pag-asa ng kanyang mga bata para mabuksan itong BIR record ni VP Sara. Kaya nangialam na nga itong si PBBM na dapat ay hindi nga niya ginagawa. Kasi mababalutan ng politika, which is talaga namang nababalutan na siya ng politika. Dahil umpisa pa lang, magkaaway na sila ni VP Sara. Ngayon,
Hindi na niya pwedeng alisin ang pangalan niya, 'di ba? Diyan sa issue na 'yan. So tuloy tayo. Yes. Ano po yung reason po ni President Marcos and how did he arrive in this decision po? Kasi during the past meetings po parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved with the impeachment trial considering na he is also an impeachable officer. Yes. But, yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po. Ginagawa talagang circus ni Auntie Claire, no? Si ano raw, proseso susunod. Pero binibend nila ang law. Binibend nila ang law, pero pagdating sa pabor sa kanila, susunod sila sa batas. 'Di ba? Yan ang ginagawa nila ngayon. 'Di ba? Ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Manscarpio at ito naman ay para sa katotohanan. Ayan, kasi alam nyo kung bakit na kailangan niyang kumilos mismo na siya. Kasi hindi inaaprubahan ng Senado. Pinipilit nitong prosecution na buksan itong record ng BIR. Kaso ang ginawa ni Chis Escudero, pinabalik sa BIR yung box. Kaya kailangan niya mag-step in, 'di ba? Hindi siya pwede mag-step out kasi siya lang yung pag-asa ng mga bataan niya para masilip yung bank records ni BP Sara. Yun lang yun Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Sana sinasabi nyo yan sa flood control. Huwag nyong ipagkait ang katotohanan kung sino ang mga sangkot sa nakawan sa flood control. Ipinagmamalaki nyo ba yung 2 batas na naipasa ng administrasyon na ito? 'Di ba? Yun ang ipinagmamalaki nyo imbis na 53 na batas ang maipapasa ng administrasyon. Follow-up question po. Sir Mero, Philippines Star. So Yusek, paano naman yung sinabi nyo dati na 'di ba may magiging president ito, so yung mga succeeding na mga administrations, pag yung presidente naman ang na-impeach, they might block the opening of records kung records silang involved. So what do you say to that naman? Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga nasa Senado. Yan po ang hiniling. Kahit na po si Senator Lacson, yan din po ang ating nadinig. Hindi po magiging hadlang si Pangulong Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan. Talagang hindi yan nahadlangan ni PBBM. Sino ba makikinabang dyan? Gusto nga nilang ma-impeach yan para hindi makatakbong presidente. Dahil yan ang pinakamalaking tinik sa kanilang lalamunan na hindi matanggal-tanggal. Kasi alam nyo, kapag naupo yan bilang presidente, hahalungkahin yan lahat. Lahat ng mga kalokohan pag nanakaw nila dyan, hahalungkahin nila yan lahat. 'Di ba? Yan si BP Sara. Hindi dahil galit siya, kundi dahil yun ang tamang gawin. Kagaya ng paliwanag ko sa inyo. Kung sino pa yung witness, sila pa yung ipapakulong. Kinasuhan nga si Martin Romualdez, pinakulong mo naman yung witness. Di makakalaya si Martin. Kasi questionable na ang credibility ng witness. Yan ang strategy ng administrasyon. For sure there will be claims again that this is politically motivated. Magkakaroon ng mga ganong opinion for sure yung mga kritiko ng Pangulo about it. Ano magiging reaksyon ng Malacanang kung magkakaroon ng ganong mga pananaw? Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Ayan na. Ayan na yung, kumbaga, pangungonsensya ni Claire Castro na wala raw choice ang Pangulo kung di ipatupad ang batas. Totoo naman politically motivated yan. Di ba magkaaway sila ni BP Sara? Hindi mo pwedeng alisin yun, yung awayan nila. Pinapatrabaho niya nga si Bato Siya rin ang nagpadala kay PRRD. Tapos lilinisin mo ngayon yung pangalan ni PBBM? Malabo na mangyari yun. Politically motivated talaga yan kasi ginigiba nga nila si BP Sara. Hindi mo pwedeng alisin ang pangalan at hangarin ni PBBM na pabagsakin ng mga Duterte. Hindi mo na pwedeng alisin yun. Nakadugtong na yun sa pangalan niya. Real talk yan, di ba? Kahit ano pang sabihin ng iba, basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso. Alam namin na hindi natitinag si PBBM. Kitang-kita nga namin 'di ba? Imbis na aksyonan yung flood control, magpapalipad pa ng racket. So dumiretso nga tayo dun sa racket na sinasabi nila kung gaano kawalang kwenta itong racket na to, 'di ba? Ito ang hindi na uuunawaan ng taong bayan na ipinagmamalaki ng administrasyon. Panoorin natin to. Interview ni Ted Filon
Ayan, bali i-play na natin tong video na to. Dr. Mark, can you educate us please? Rocket ito, gaano ito kalaki? And then, Okay. paano ang operasyon nito kapag ba ito lumipad? Doon ba sa kalawakan, ilang segundo, minuto na mag-stay siya ron? Ito ba ay magkukusa na lang babaksak? Paano? Ang sabi dito ni PBBM, saka ni Browner, magkakaroon tayo ng eyes in the sky, which is satellite. Yun yung pagkakaalam natin kasi yun yung sinabi nila as government official. Pero titignan natin kung totoo ba talaga yung kanilang naging pahayag. Ayan. Okay po. So ito pong rocket na itetest natin no, for next year. Ang height niya siguro mga roughly around 10 feet. Maliit lang, 10 feet. Maliit lang po kumpara dun sa mga rocket na nakikita natin na orbital class. Tapos, Pag sinabing orbital class, lumalabas ng mundo natin. Nasa kalawakan. yun nga, tulad po nung napaliwanag natin kanina, hindi siya aabot sa kalawakan sa ngayon. Kita nyo na. Yung 100 million natin, hindi aabot sa kalawakan. Kasi una sa lahat, maliit. Saka test flight lang raw to. At pagdating niya rin sa, kumbaga para sa rurok nung ano niya, no, yung height na maximum na mararating niya, babagsak na lamang po uli siya pabalik sa lupa. Sa madalit salita, isang pag-aaksaya ng pera lang ito. Real talk yan. Sa totoo lang hindi naman tayo tutol sa makabagong technology kasi kailangan talaga ng bansa natin to. Pero kasi hindi pa siya napapanahon. Ipinipilit lang ito para meron na naman panibagong pagkagastusan, pagkaperahan, yan ang nakikita natin rito eh. Gastos to, di ba? Ang pangako nila, eyes in the sky, mata sa kalangitan. Pero hindi nga aabot ng kalawakan Babagsak pabalik ng Pilipinas. Oo, sabihin na nating test flight. Pero dapat unahin nyo muna yung sikmura ng taong bayan. Saka kayo, kapag ka nakaraos-raos tayo, nakaluwag-luwag, saka kayo mag-propose ng ganyang proyekto. Hindi ngayon. Alam nyo kung bakit? Yung flood control nga, hindi nyo pa nasusolusyonan Yung issue ng flood control Yung nakawan. 1.8 trillion. 'Di ba? Nakawan sa flood control. Hindi nyo pa nasusolusyonan. Tas ngayon magpapalipad kayo ng racket. Gastos na naman yan. So, mga ilang minuto lang po siguro yun. No? Baka nga less than 1 minute lamang po. O, kita nyo na, segundo lang. Babalik na agad sa Pilipinas. Sayang, pinalipad nyo yung 100 million. Sayang ang pera. Kasi ang tinatarget natin ay medyo mababang height pa lang naman kasi nga umpisa pa lang naman po sa effort na ito. And then, itong inyo pong launching na ito, practically, ito ba ay pag-test lamang sa kakayahan ng rocket hanggang saan siya makakalipad? O meron na ho kayong makukuhang informasyon doon sa kaulapan na aabutin nito? Okay po. Nabanggit nga natin yung iba't ibang application ng sounding rockets kanina, no? Yung isa yung weather. Pero dito po sa particular na test launch natin, magsasakay po tayo ng sarili nating payload. At yung payload naman na yun ay, ang payload po essentially para may ginawa tayong device na isasakay natin sa rocket na yun. Ang susukatin naman niya ay mga radio signals. Gusto nating matest ito kasi gusto nating makita kung, for example, saang lugar ba medyo mahina yung signal at ganun yung application na gusto nating explore. Okay. Bukod po rin sa pag-test nung kakayahan ng rocket at nung kakayahan natin na mag-integrate ng sarili nating gawa dun sa rocket na yon, gusto rin nating may exercise dito sa test na ito yung proseso ng pag-secure ng permits, making sure na safe yung gagawin nating activity, pag-coordinate sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati sa local government, para po ma-ensure na unang-una ligtas yung gagawin nating paglulunsad at So, ang gusto lang pala nilang makuha is radio signal para sa West Philippine Sea. Wala tayong pagtutol doon. Pero kagaya ng sabi natin, hindi pa siya napapanahon. Sa madalit salita, hindi pa natin to kailangan sa ngayon. Sa ngayon hindi natin. Kasi kailangan mo munang solusyonan yung mga problema ng bansa natin na dapat masinop nyong ginagastos ang pera ng taong bayan para sa mas kailangan ng taong bayan. 'Di ba? Yung dagdag sahod sa mga empleyado, tanggalin ang provincial rate. 'Di ba? Yun ang dapat nyong unahin Bigyan
ng pataba sa lupa ang mga magsasaka. Maging self-sufficient man lang ang bansa, malaking bagay na yun. Uunahin nyo makipagsabayan sa ibang bansa gamit yung maliit na racket nyo. Hindi, para kayong si King Jong-un eh. Hindi pa natin kaya yan. Kailangan nyo munang mag-focus sa mas mabibigat na problema ng bansa natin. 'Di ba? Kasi para sa akin ang structure dapat ng bansa natin, matibay yung loob, matibay yung pundasyon, 'di ba? Matibay dapat muna ang gobyerno, hindi nagkakagulo. 'Yun ang kailangan nyong ayusin bago kayo maghumakbang palabas ng bahay natin, ng bansa natin, 'di ba? Ang tinutumbok lang naman netong racket na to talaga yung West Philippine Sea. Kasama nyo ako dyan sa laban na yan. Pero bago tayo pumunta dyan, tapusin muna natin yung laban dito sa loob ng bansa natin. Yung korupsyon na dapat may makulong. 'Di ba? Yun ang bigyan nyo ng focus. Yung mga magsasaka natin. Yung mga trabahante natin dito sa bansa natin. Maging patas yung pagpapasahod sa kanila. Bigyan naman yung mga magsasaka ng mga pataba sa lupa. 'Di ba? Yun ang kailangan muna nating pagtuunan ng atensyon bago tayo mag-proceed dito sa makabagong teknolohiya. 'Di ba? Oo, darating tayo diyan pero may mas importante, 'di ba? Kaysa diyan. Huwag nyo nga po palang kalimutan mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Ayan, so ito lang yung ating pag-uusapan ngayon at magkita-kita po tayo sa next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.